Pag tinunaw ng Panginoon ang mundo, diretso kayo sa impyerno sapagkat kayo'y natulog lang at nagtago at pinahalagahan ang mga kayamanan nyo. Magandang araw po sa inyo mga ka-Brown Hood. Ito hong mga nagdaang araw, kumakalat ang video ng isang misteryosong businessman sa social media kung saan ipinapakita niya ang paraan niya ng pagtulong sa ating mga kababayan na kapuspalad at siyang pinakaapektado ng lockdown dulot ng kumakalat na sakit na COVID-19. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-Brown Hood, huwag niyong kalimutan magpatala sa ating listahan para may isang kaban kayong bigas. Mag-subscribe pala. Joke lang mga ka-Brown. Hindi po ako kasing yaman ni Sir Francis Leo Marcos. Sir Francis, baka naman. O siya, mabalik na tayo mga ka-Brown Hood. Sino nga ba si Sir Francis Leo Marcos? Ano nga ba ang misteryo sa likod ng kanyang pagkatao at kanyang pangalan? Alam nyo mga ka-Brown Hood, masasabi ko na talagang misteryoso ang pagkatao ni Sir Francis dahil limitado lamang ang mga datos na makukuha natin patungkol sa ating bida. Ang sigurado lamang tayo mga ka-Brown ay siya ang chairman ng Volunteers Against Poverty Foundation na tumutulong sa ating mga mahihirap na kababayan. At kung pagbabasehan natin ito ay talagang masasabi natin na likas ng matulungin itong ating bida mga ka-Brown Hood. At base rin sa mga posts niya mga ka-Brown, nakatira siya ngayon sa Green Meadows Village, isang first class subdivision, at hindi basta-basta itong subdivision ito mga ka-Brown dahil mahigpit ang seguridad dito. At hindi ka basta-basta makakapasok kung ikaw ay hindi taga roon. At married na rin pala ito ang ating bida mga ka-Brown Hood sa isang magandang babae. Pero hindi na natin naalamin kung sino ang babaeng ito. At narito naman mga ka-Brown ang mga impormasyon na kumakalat sa social media patungkol sa ating bida. Ngunit hindi tayo sigurado kung saan nakuha ang mga datos na ito dahil sa aking pagsasaliksik. Hindi ko makita ang mga katibayan na ito ay totoo o nagpapakita na ito ay totoo. Ngunit hindi ko rin naman sinasabi na ito ay mali mga ka-Brown Hood. Siya umano ang CEO ng Marcos Group of Companies at umaabot umano ang network niya sa 1.5 billion pesos mga ka-Brown Hood. Uulitin ko lang mga ka-Brown Hood 1.5 billion pesos. Ganun kayaman mga ka-Brown Hood itong ating bida. Wow! Kung ito man po ay totoo at ganun siya kayaman mga ka-Brown, talagang maglalakas ng loob na maghamon itong ating bida sa mga kapwa niya mayayaman na lumabas at tumulong sa ating mga kababayan na nahihirapan dulot ng lockdown sa buong Luzon. Alam nyo mga ka-Brown Hood, unang beses kong napanood ang post si Sir Francis, yung binili niya ang lahat ng tindang kabang-kabang bigas sa SNR. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-Brown Hood, ito yung una niya atang vlog at hanggang sa unti-unti na siyang nakilala dahil sa paraan ng pagtulong niya sa kanyang mga kababayan. Hanggang sa boom! Halos puro mukha at pangalan niya na lang ang aking nakikita. O malamang pati ikaw mga ka-Brown Hood mukha at pangalan na lang ni Sir Francis Leo Marcos ang makikita natin sa social media. Isa rin sa mga dahilan mga ka-Brown Hood, maliban sa paraan ng pagbibigay niya ng tulong sa ating mga kababayan na lalong hinangaan siya, ay ang paghamon niya sa mga kapwa niya mga mayayamang negosyante na bawasan ang kanilang yaman at itulong ito sa ating mga kababayan. Kaya hinamon niya ang mga ito ng isang duelo. Isang duelo na mga mayayaman lamang ang pwedeng sumali mga ka-Brown Hood. At hindi tayo pwedeng sumali dito mga ka-Brown Hood dahil tayo ay mga hampas lupa lamang. Joke lamang yan mga ka-Brown Hood Hindi ito yung duelo na napapanood natin sa mga pelikula na gumagamit ng kutsilyo at baril mga ka-Brown Hood Kundi ito yung duelo mga ka-Brown na kung saan magpapalakihan tayo ng yaman na maibibigay natin sa ating mga kababayan na may hirap na apektado ng lockdown. Ito nga yung Mayaman Challenge mga ka-Brown Hood. At talaga namang sikat na sikat itong Mayamang Challenge mga ka-Brown Hood Hindi ko lang alam kung sikat din ito sa mga mayayaman. Bahala na lang sila sa buhay nila mga ka-Brown Hood. Hanggang sa talagang sumikat na itong ating bida mga ka-Brown Hood dahil sa ginawa niyang pagtulong sa ating mga kababayan. Ngunit sabi nga ng kasabihan o ng kalululululuhan natin na ang punong hitik sa bunga ay madalas na binabato. Madami ang kumakalat na post sa social media na sumisira sa ating bida mga ka-Brown Hood. Ngayon, iisa-isahin natin mga ka-Brown Hood
ang mga kritisismo laban sa ating bida at kayo na rin ang bahalang humusga kung ito ba ay totoo. Una ng mga ka-Brown ay yung sinasabi na ang tunay niyang pangalan umano ay Norman Mangusin at hindi niya tunay na pangalan ang ginagamit niya ngayon na Francis Leo Marcos. Paano mo nasabi? Dahil si Francis Leo Marcos, mga kaibigan, ay anak umano ni Pacifico Marcos at si Pacifico Marcos, mga ka-Brown, ay kapatid ng yumao nating presidente na sigurado ay kilala nyo na, si President Ferdinand Marcos. Pangalawa, mga ka-Brown, siya umano ay front sa mga illegal activities ng isang negosyanteng Chinese dito sa atin sa Pilipinas. At itong Chinese umano ang siyang tunay na nagmamay-ari ng 3 properties o bahay sa Green Meadows na sinasabi na pagmamay-ari ng ating bida. Pangatlo, mga ka-Brownhood, ginagamit din umano ng ating bida ang mga larawan ng dating First Lady na si Ginang Imelda Romualdez Marcos upang makapanloko sa mga mayayamang negosyanteng Chinese. At sa isang sulat na nakapost ngayon sa social media na naka-address sa director ng NBI na si Dante Guiaran, galing umano ito sa opisina ni Ginang Imelda Romualdez Marcos na gustong paimbestigahan ang taong nagngangalang Francis Leo Marcos dahil umano sa pagpapanggap nito sa katauhan ni Francis Leo Marcos na anak ni Pacifico Marcos na siyang kapatid naman ng ating yumaong presidente na si Ferdinand Marcos. At nagpapakalat din umano ito ng mga larawan ni Ginang Marcos at pinapalabas na siya umano ang signatory sa World's Wealth na siya namang namamahala sa mga kayamanan ng mga Marcos na pinaniniwalaang nakaw sa kaban ng bayan. At pang-apat, mga ka-Brown, sangkot umano itong ating bida sa mga illegal na gawain kagaya ng stapa at human trafficking. Oh my God! Anak ng kamuting kahoy! Mababasa at makikita ang larawan ng ating bida, mga ka-Brownhood, sa isang post at ganito ang nakasulat. Hayaan niyong basahin ko ito, mga ka-Brownhood. Naganap na naman ang mga fake gold bars. Isang negosyante sa Baguio City ang muntikang matangayan ng 2 milyon. Inalok daw siya ng isang nagngangalang Leo ng isang gold bar kapalit ang 2 milyon. Kikita raw siya ng higit 3 milyon kung ibibenta niya ito sa black market. Ang gusto ng nag-aalok ng gold bar ay kaliwaan ng bayan. Ngunit nung ayaw ipakilatis ang gold bar sa negosyante ay hindi ito pumayag. At ito pa ang isang post na nagsasabi naman na ang ating bida ay isang illegal recruiter at human trafficking. What? Is that true? Hayaan nyo ulit, mga ka-Brownhood, na basahin ko kung ano ang caption sa post. Babala sa publiko, pakatandaan ninyong mabuti o maging warning sa inyo ang tutot na to. Gumagamit siya sa alias sa pangalan ngayon na Marcos Francis Antonio. Siya ay may nakabinbin na kaso sa NBI at DOJ sa pangalan na Norman Mangusin. Illegal recruiter at human trafficking ang nakasampang kaso laban sa kanya. Isa kami sa mga biktima niya. Marami siyang nabiktima. Kaya sinishare ko sa inyo ang pagkakakilanlan ng hayop na to. Iwasan makipagtransaksyon sa kanya. Puro panggagancho ang ginagawa niyan. Maging babala sana sa inyo tong hinayupak na to. Maaari niyo siyang isuplong sa NBI kung sino man ang nakakakilala sa hayop na to. Salamat po. Kung kayo ang tatanungin ko, mga ka-Brownhood, totoo kaya ang mga paratang kay Sir Francis Leo Marcos? O ito lamang ay isang propaganda upang siraan ng isang tao na sikat ngayon at gumagawa ng mga bagay na para bang nakakainsulto sa iilan, lalo na sa mga politiko na imbis na sila ang manguna sa pagtulong, parang sila pa ang natatameme sa ginagawang pagkilos ng taong ito sa pagtulong sa ating mga kababayan? O hindi naman kaya ginagamit lamang niya ang pagkakataong ito para sa kanyang personal na plano bilang isang negosyante o ano paman? Kung sakali man na totoo ang sinasabi laban sa ating bida, mahahalin tulad ba natin siya sa sikat at alamat na si Robin Hood? Ngunit kung ano paman ang katotohanan sa likod ng maskara ng isang taong nagbibigay pag-asa at tulong sa ating mga kababayan na naghihirap ngayon dulot ng krisis na ito, lalong-lalo na yung mga kahit isang tuka nating kababayan, hindi na mahalaga para sa kanila kung saan, sino at kung anong muka sa likod ng isang maskara ng tulong na kanilang natanggap.
sapagkat para sa kanila, mas mahalaga pa rin ang kahit na anong bagay na maihahain nila sa mesa sa oras na kakalam ang kanilang mga sikmura. At dyan po natatapos ang ating istorya. At ako ulit ang inyong ka-Brown na laging nagpapaalala na sa kahit na anong bagay at larangan, may Pilipinong sikat. Goodbye!